Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila, Philippines. And today we are going to unbox and review the YOLO Park AMK mini-series Transformers na mga collectibles. Thank you very much YOLO Park for sending these for unboxing, review, and customization. So first, meron tayong Transformers Optimus Prime transparent version, Orion packs from the IDW Comics, special coating version. Tapos meron din siyang Ratchet 11cm, Optimus Prime from the Dark of the Moon movie, Ironhide, and Bumblebee, IDW Publishing. Tapos Megatron, dapat Megatron yan. Nagkamali lang sila dito, letter M. Pero this is the best out of the 8 pieces na pinadala nila. Super, super nice. Orion Pax from IDW. Okay, first, pag binuksan nyo yung box, meron siyang mga accessories. Ito yung mini card or yung identity card nila. So meron tayong Megatron, Orion packs. Very, very cool. Yung mga holographic style na card design. So you have Orion packs na merong Matrix of Leadership, Ratchet, Optimus Prime from Dark of the Moon, Optimus Prime na transparent version. Very nice. Ang ganda. And Ironhide. Tapos meron din tayong Bumblebee. Okay. And meron siyang mga separate manuals from na galing sa each of the box. I think yung set mabibili nyo for around 48 USD. Okay? Hindi ko lang sure. I think meron din tong binibentang mga individual pieces. Pero kung individual, ito, pinakamaganda. Megatron na Dark of the Moon style from the movie Transformers. Super, super nice. Re-review natin in a while. So ito yung manual nila. Ito yung mga degrees of articulation. So you have ratchet. Tapos nakasulat dito flexible head rotation. Ito yung mga parts. Madali lang. Super cool. Super fun to build. And sampulan lang natin kung paano siya i-build. Ito yung pinakauna kong na-build, si Ratchet. So separate, pre-built na to, hindi siya galing sa mga runners. Just like yung mga iba't ibang mga model kits. Pero yan, you have the head, chest, naka-build na to mga ma'am sir. I-attach nyo na lang. So, ganun kadali i-build yung mga kits ni YOLO Park. Super nice. Yan. Tapos, meron tayong crotch, armor. Ito yung torso. And you have the chest, the hands, the legs. And ganun lang siya kadali build. Tapos, nasa ball joint yung mga attachments niya. So, talagang yung range of motion niya mataas. So, ang sarap paglaruan nito. Kunwari, gusto nyo ilagay ito sa loob ng PC, pwede. Yun, angas ng mga post. Kahit na ito, pinaka-simpleng design. Very angular, ratchet. Grabe. Nakakatuwa lang kasi from this, yung very simple na mga designs, they can manufacture things such as these kinds of armor. Look at that. Look at the jump yung complexity jump from this one to this one. Grabe. And also this one. Look at that. Grabe yung design, yung armor panels. Ito, super simple shapes. This one, very complicated na mga shapes and sculpts. Yun. So yun lang, shoutout lang din sa YOLO Park. Super, super cool. So start na tayo dito kay Megatron. Ang ganda ng sculpt niya, daming pieces. I think ito yung pinakamabigat out of the bunch. So if you're going to buy yung box niya, mas mabigat siya kaysa dun sa iba. And ang laki nung kanyang likod, meron siya very bulky design. Wala siya kung titingnan niyo sa movie, accurate naman yung design pero wala siyang accessories like cloth. Siguro sa mga ibang customizers, gagawin nila yon. So I think they are doing some rust, weathering, tapos may mga dry brushing, metal. Ang ganda rin nito yung attachment sa likod, yung attachment for the rifle or yung, ano ba tawag dito? One Fusion Shotgun. Yun pala yung tawag doon. Mini size, higher mobility, experience the thrill of playing in the palm of your hand. So medyo maliit lang siya, kayang-kaya yung paglaruan gamit yung size ng kamay nyo. Kasi iba, syempre, malalaki. Ang ganda lang nito ang dalhin sa mga, pwede nyo to ilagay sa loob ng PC,
Kunwari nagde-design kayo ng Transformers na tower or Dark of the Moon na theme, puwedeng-puwede 'to ilagay sa loob. Kunwari nagko-collect din kayo ng mas maliliit na pieces na Transformers, puwedeng-puwede. Kasi yung ibang mga siyempre space ang minsan kalimitan problem ng mga collectors and mga nagko-collect din ng iba't ibang mga pieces. So ito, since maliit lang siya, kasyang-kasya siya dun sa mga spaces niyo. Super cool, Megatron. Ang ganda lang din ng color scheme nito. It's para siya military light green na color. Tapos yung kanyang face ay silver. Meron din mga silver na mga segments. Ganda lang ng paint job na ginawa nila. Super, super cool. Yellow Park. Very nice. Tapos sa paa, meron siyang mga tires. And I think yung vehicle na sana maggumawa sila ng no, ng vehicle version pag mga ganito mga AMK mini series. Siguro sa next na iteration, baka gawin nila. Alright. Next, Optimus Prime na Dark of the Moon. Ito yung kalaban niya dun sa movie, kalaban ni Megatron. Very nice. Pinanood ko ulit yung scene. Angas talaga ni angas talaga ni Optimus Prime pag sa movies, pag sa big screen. Okay. Dito naman kay Optimus Prime, very detailed yung sculpt niya. You have the gold sections, the reds, and the blues. Ang dami. Ay, articulation pala. Okay, articulation kay Megatron. Head. Teka lang, hindi na masyado nakapasok. Ayan. Kay head can rotate. Medyo nahihinder lang ng ng movement dito sa likod. Okay. So, ganito. Yan. Hindi siya pwede mag 360. Tapos, ito, since ball joint yung mga pieces, talagang mataas yung range of motion niya. Tapos, you can also rotate this, yung mga flaps sa kanya, parang fenders to ng ng kit. Then you have the tires. Pwede rin i-rotate yung arms, may swivel din, o elbow bend. Tapos itong kanyang hands can also rotate via ball joint. Yung waist can also rotate 360. Ito maganda rito yung kanyang paa. Pwede niyong super high kick. Tapos double jointed pa yung kanyang knee. Kahit na super bulky niya, kaya niya pa rin gumawa ng mga very dynamic na mga movements. Tapos ganda nitong rifle niya, yung shotgun pala. Okay? Medyo loose lang tong part na to sa right na hip joint. Yan. Kabit lang natin Wait lang. So other than that, that's Megatron. Super nice, super cool. Lipat na tayo dito kay Optimus Prime. Ganda rin ang finish ng figure na to. Meron tayong transparent version. So I think kung pwede tayong magpalit-palit ng mga pieces. Kunwari, transparent yung gusto nyo i-equip dito na swords. Pwede, pwede. Ganda ng metallic na gunmetal gray na ginamit nila dito sa plastic. You have also the tires dito sa kanyang side, gold sections, tapos meron siyang energon swords. Meron pa siyang hot rod na red and blue. Tapos sa kanyang feet, meron din siyang mga tires. Super cool Optimus Prime na figure. Head can also rotate. Arms can rotate. Double jointed elbow. Nice. Tapos, ang ganda ng accessories niya. Dito yung dalawang energon swords. Tapos, you can pull this down. Ito bago to, bagong tech. I think um, bagong execution na ginawa nila sa kanilang R&D department para mas mataas pa yung kanyang high kick. Okay, look at that. Very nice, Optimus Prime. So kung magtatapat sila sa battle, ganda ng mga poses na magagawa nyo rito mga ma'am sir. Okay? Okay, next. Ito, si Optimus Prime transparent version. This is just a translucent version of, ay, meron pa pala articulation to. Itong part na to. Ito. Ito yung sa shoulders niya. Pwede nyo iangat. Yan. This one is just a translucent version of the previous one, Optimus Prime from the Dark of the Moon. Very nice na gumagawa sila ng mga ganito kasi makikita niyo kung paano nag-work yung mga joints sa loob. Kung meron kayong mga flashlights, pwede niyo
itapat yung lights dun sa mga joints so that you'll know kung paano nag-work yung mga parts. Lalo na dito sa elbows, yan, sa legs. And also, ang ganda lang din ng look nila kapag parang siyang clear plastic tapos meron kayong light under it or over it. Try nga natin. Ayan. So parang ganyan yung appearance niya. Kunwari meron kayong light na sa ibaba. Ayan, mag-glow yung kanyang feet. Pwede nyo rin yung itapat dito sa body. Ayan, nag-glow din yung head. You have ang angas ng red na glow. Lalo na rito sa orange. Ganda ng ganda ng effect kapag translucent. Lalo na dito sa kamay. Ganda pala pag red na clear plastic, tapos tinapatan nyo ng flashlight. Okay, next. Dito naman tayo kay Ratchet. Very nice na classic. I think, wait lang, try natin. Yeah, this is G1 or Generation 1 Ratchet and Ironhide. Ito. Yan, Ironhide and Ratchet. Halos magkapareho pala sila, no, ng build. Iba lang, ang differences lang nila, color scheme. Dito na kay Ironhide, red, gray, and dark gray. And then yung sa head niya, wala siyang parang V-fin style. Dito naman kay Ratchet, dominantly white yung kanyang armor. And then you have the Transformers logo at the chest. Parehong pareho lang. Halos. Pati likod. Ganda lang din. Ulitin ko lang din yung ability ng Yolo Park na gumawa ng mga action figures na ganito. From this super angular G1 na mga designs, kaya nila gumawa ng mga ganitong super complicated na mga designs like Megatron and Optimus Prime. Tapos may clear version ka pa. So, ang lawak ng ng ability nila. Very nice craftsmanship talaga yung ginagawa nila dito sa mga collectibles na to. Shoutout talaga kay Yolo Park. Super cool. Ang ganda ng mga ginagawa nyo, lalo na from your R&D, research and development na mga aspects of your toy design company and also sa mga factories. Super cool. Um, Hindi ko alam kung paano nila ginagawa to. Look at the paint, look at the manufacturing style. Very crisp yung armor designs, lalo na dito. Look at this, it's very complicated. At saka kasi siya, maliit siya. Maliit siya, smaller scale siya. Ngayon, kung medyo malaki to, ma mas maraming details yung sculpt details yung mga input nila dun sa toy. Pero kung i-shrink down nyo yung action figure or model kit, it's harder kasi syempre mas minute yung mga yung brush na gagamitin mo to paint the hot rod, flames, yun yung mga ganong aspects. Kaya shoutout ulit. I'm very very happy with this set. And next naman natin si Orion Pax. Ito special coating version na nakalagay dun sa kanyang packaging, and this one is the regular version. So I think kung gusto niyo ng white na body, dito tayo kay regular. Pero kung gusto niyo ng metallic body with the matrix of leadership, dito tayo sa special coating version. And you can also enjoy yung pagka metallic finish niya. Also, paint job wise, yun lang yung difference. Pero sculpt wise, wala naman ng difference dito sa Orion Pax from IDW Publishing. So this one and ito si Bumblebee, magka-partner sila. Tapos si Ratchet and Ironhide magka-partner sila from G1. And this one, and this one, and this one is from the movie. Yan, itong dalawa from the movie. Ito is the transparent version. So punta na tayo dito kay Bumblebee. I think this one is my second favorite kasi iba yung build niya. Meron siyang shoulder pads and also very different yung build style niya dito sa rest of the bunch. Super cool. Meron pa siyang parang wings na doors. And ang ganda lang din ng color scheme niya. It's yellow and black. Then you have the Transformers logo at the chest. Very nice na build pa rin kay Bumblebee. Kahit na siya yung pinakamaliit, gusto ko pa rin siya. Second best. Third, si Optimus Prime from Dark of the Moon. All right, so that's it. Articulation-wise na ro-rotate yung doors.
You can also rotate these, yung front bumpers. And ano pa ba? Oh, yeah, yeah, this one can also move. Double jointed elbow. So same lang halos. You can pull it down for better kick. Ganda ng ginawa nila dito. Super nice. Shout out again to Yolo Park. This set is very, very nice. Um, Marami pang darating na mga action figures, kaya hintay-hintay lang kayo mga ma'am sir. Darating na yung ating Metal Slug, Voltes 5 Legacy. Ay, Metal Slug. Tama, Metal Slug. Yes. Ano pa ba? Si Shurato, si Guy. Yan, darating yan mga ma'am sir. Kaya standby lang kayo. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you 1,000 times, Yolo Park. Very cool company. And gagawa pa tayo ng maraming content para dito sa mga sets na to. I really love the Yolo Park AMK series Wave 3 na binigay nila sa atin. And sana maging available to sa market ng individual na pieces. So I think sana meron tayong choice to buy wigs. Ito, and the transparent version. So yun lang. Yun na yung ating full review ng Yolo Park Transformers AMK miniseries Wave 3. If you want to know more information about these toys, punta lang kayo sa yolopark.com/collections front. Yan, Yolo Park AMK miniseries model kit. So yun lang mga ma'am sir, that's it. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye.